Good evening. So, huwag kayong mag-alala. Recorded din to at i-upload din namin to. Kaya sa mga hindi naka-attend, huwag kayong mag-alala. So, ang title natin today is yung risk management, guys. Yung pag-uusapan natin ngayon is yung pinaka-importanteng skills sa trading, which is ito nga, yung risk management. So, maraming traders kasi na sobrang focus sa paghanap ng perfect strategy, perfect setup, or perfect indicator na gagamitin nila. Pero ang totoo, kahit gaano pa kaganda yung strategy mo, kapag wala kang proper risk management, possible pa rin masunugan ka ng account. Kasi sa trading, ang talo ay, yung talo, normal lang yan. Walang trader na panalo lagi. Kung meron man yan, sige, harap mo sa akin. Jack lang. Kasi, ang difference lang nila sa beginners is marunong silang mag-control ng losses. Yung mga profitable or mga professional traders. Marunong silang mag-protect ng account, ng capital nila. So, ang goal lang natin dito is mag-survive in the long run at maging consistent na profitable, guys. So, next. So, risk management, overview of topic. So, yung tatalakayin natin ngayong araw is yung position sizing, risk to reward ratio, stop loss, capital preservation, leverage risk, trading psychology, drawdown management, trading plan, final trading takeaways. Okay ba, guys? Rinig ba? So, lahat ng topics na to, connected lang naman sa isang main goal natin, which is protektahan yung account at maging consistent in the long term. So, next tayo. So, ano nga ba ang risk management? Basahin mo natin yung definition. Risk management is the process of controlling possible losses in trading. So, ang main goal natin dito is protect your capital before chasing profits. So, important reminders, hindi goal lang manalo lagi. Wala namang sure win eh. Ang goal lang natin ay mag-survive in long term. And ayun, losses are part of trading. And the last one is discipline is more important than emotions. So, before tayo pumunta sa technical topics, kailangan muna natin maintindihan kung ano talaga yung risk management, guys. So, risk management is basically yung pag-protect ng capital habang nag-trade tayo. Kasi sa trading, hindi natin kontrolado yung market. Kaya nga nang sabi ko kanina, kahit na gaano kaganda yung analysis mo, may chance pa rin na matalo yung trade mo. And normal lang yun sa trading. Ang pinagkaiba lang ng mga successful na trader sa losing traders is marunong sila mag-control ng losses. Kasi may nakita akong mga beginner din dito, masyado sila nagpo-focus agad sa profits. Lagi nilang iniisip, magkano kaya kikitain ko dito? Pero yung iba, yung mga matatagal na trader na talaga, ang iniisip nila, magkano pwedeng mawala sa akin kung sakaling mali ako. Kumbaga, ayun, mali yung analysis ko, ganun. Kasi once na marunong ka mag-manage ng losses mo, mas lalo kang tatagal sa market. At kapag matagal ka naman sa market, syempre, mas maraming opportunities para kumita. So, sa trading, guys, ang survival talaga yung pinaka-importante kaysa sa mabilisang profit. Yung mga one time, big time dyan. So, goods naman ba? Naintindihan naman ba itong sa intro natin sa risk management? Para alam mo nakakasunod kayo, ganun. Wala man tanong. Maya na kayo magtanong. Merong oras dyan. So, sa position sizing, ano ba yung meaning yan? Determining how much capital or size you will risk in a single trade. So, sa position sizing, ibig sabihin kung gaano lang kalaki yung amount na ilalagay mo sa isang trade. Ito yung ginagamit natin para makontrol kung gaano kalaki yung possible na mawala sa'yo kapag mali yung trade natin or gaano kalaki yung pwede natin kitain kapag tama naman yung trade natin.
Kasi hindi pa rin natin guaranteed na mananalo tayo sa lahat ng trade, guys. So, one common mistake ng mga beginners, nag-all-in sila. Kapag confident sa setup, uy, ano to? A++++ setup ko to. All-inan ko to. So, kapag nakakita sila ng sure win yung trade, nilalagay nila alas lahat yung buong port nila. Kumbaga, all-in max level yung ginagawa. So, ang problema doon, isang maling trade lang, pwedeng makasunog ng account yung ganun. So, yung iba, yung mga matatagal ng trader o sabi natin mga professional or profitable trader, usually nagre-risk lang sila. Gaya ng sabi ko rin, gaya ng lagi ko rin sinasabi, nagre-risk lang sila ng 1 to 2% lang para control lagi yung losses nila. Okay? So, kahit matalo sila, malit lang yung damage sa account nila at meron pa rin silang pagkakataon para bumawi. Okay? Gets ba, guys? Okay, may quiz tayo mamaya. Sayang yan. Okay, next tayo. So, sa position sizing, gaano kalaki yung papasukin na trade? So, example, account may 10,000 pesos. Ang risk per trade is 1%. So, ang maximum loss niyan is 100 lang. Ito isa sa dahilan bakit hindi dapat lagi mag-all-in. So, importance, controlled losses, iwas wipeout, hindi all-in lagi, consistent risk management. So, yan, example, kapag papasok sa exclusive, di ba, may $100 ka, ganun. So, if yung risk mo per trade is 1% lang, ibig sabihin nun, ang max loss mo lang nun, dapat is 1%, $1 lang, kung risk mo is 1% lang. So, bakit importante yun? Kasi kahit magkaroon ka ng losing streak, buhay pa rin yung account mo kasi maliit lang yung $1. May chance ka pa rin para makabawi sa susunod na trade or sa susunod na araw. Pero imaginein mo kung nag-all-in ka kagad sa isang trade, nag-risk ka kagad ng mga 50%, ganun. Isang maling trade lang, sunog ka kagad dun. So, ito yung dalan kaya mahalaga yung position sizing, guys. So, hindi kailangan malaki agad yung trade para pumaldo din agad. Depende pa rin yan sa port mo. Hindi natin kailangan magmadali. Okay? Mas importante yung controlled na risk kesa sa mabilisang profits. Laman tanong dito, guys, sa position sizing. Malinaw naman ba? So, risk to reward ratio. So, basahin muna natin. The comparison between the potential profit you aim to make and the amount you are willing to risk. So, yan, yung example natin dito, yung pinaka-basic is 1:2 lang. So, maraming beginners pa rin. Marami ako nakikita na akala nila. So, ito, example lang nito is yung example, nag-risk ka ng $1 para kumita ka ng $2. Yun yung tinatawag natin na 1:2 ratio. Meaning, mas maliit yung possible na mawala sa'yo kaysa sa possible na kitain mo. So, explain pa natin yan. Palalimin pa natin lalo. Okay. So, risk to reward, risk versus possible profit yan. Gaya na sabi ko kanina. So, dito, example, makikita niya dito, yung example na risk niya is 100 pesos. Ang profit target is 200 pesos. So, ang risk to reward ratio niya is 1:2. Parang pag nagsisimula ka, ito yung pinaka-safe mo, ganun. Kasi marami ako nakikita dito nung nakaraan, nagtatanong, ano ba win rate mo, sir? Ano ba yung win rate mo? Maraming beginner ako na nakikita nagtatanong lagi ng win rate mo. So, akala nila, kailangan mataas yung win rate para kumita. Pero hindi laging ganun. Kahit na 50% lang yung win rate mo, possible ka pa rin maging profitable if mas malaki yung wins mo kaysa sa losses mo. Example, sa 10 trade, tapos naka 1:2 ka lang, matalo ka ng 5. Eh di minus $5 ka lang. Eh panalo ka ng 5. Eh di $10 yun. O minus 5. Eh di may $5 ka pa na profit. Di ba? So, ganun lang yun. Parang magpo-focus lang tayo para ma-minimize yung losses natin, ma-maximize natin yung mga good trades,
At ma-maintain natin yung mga high probability or quality setup natin. Hindi lang puro win rate yung importante. Para sa akin lang to Ewan ko, yung iba, bumabase kasi sa win rate Pero yun yung explanation ko dyan sa win rate, guys. Mas importante yung proper risk to reward ratio kaysa sa dami ng trades. Sabi nga, lagi ko nga sinasabi sa exclusive, quality over quantity. So, okay na yung ganun, guys. Okay? Walang tanong? 3 minute mo sa Dota pala yung tinatanong. Aray ko. So, next tayo. Ito na yung ayaw nyo. So, basahin muna natin. A stop loss is an automatic exit used to limit losses when the market moves against your trade. So, ginagamit to para limitahan yung talo natin. Kasi, paulit-ulit na, gaya na sabi ko kanina, kahit gaano kaganda yung analysis mo, possible pa rin magkamali yung market direction. And ulitin ko ulit, normal lang yun, guys. Okay? Hindi lahat ng trades panalo. So, alamin natin. Stop loss. Bakit importante yung stop loss? Una, protect your capital, prevents huge losses, removes emotional decisions, helps traders survive long term. Ito talaga yung pinaka-goal natin, guys. Yung makasurvive in the long term. Maraming beginners ayaw gumamit ng stop loss. Gaya na nakita ko na isang araw, hinintay bumalik sa entry. Sabi ko, wag mo na ulitin yan. Nagkataon lang na bumalik lang sa entry mo yun. Kasi ang iniisip nila, hintayin ko na lang bumalik para wala akong talo. Break even lang ako. Kung sumobra pa, profit pa ako. Which is mali yun, guys. Kailangan sundin mo yung stop loss mo. Kaya nga nilagay yan dyan para gamitin nyo, hindi hayaan lang Pero imbis na hinintay mo bumalik, minsan mas lalo lumalaki yung talo mo sa account. Kasi yung ibang mga trader, naintindihan nila, yung talo, normal lang yan. Mas okay na mawalan ng maliit kesa maubos yung account. Sorry, boss. Aray, dami tinamaan. Sir, pwede ba mag-question dito? Siguro yung mga question, mamaya na lang, may question and answer naman tayo after ng discussion Kumbaga parang nasa school lang tayo dito, guys. Yung mga tanong nyo, i-reserve nyo na muna para tuloy-tuloy tayo. After ng presentation, tanungin nyo na lahat. Basta tungkol dito sa tinalakay natin. Wow, tinalakay. So, next tayo, guys. So, capital preservation. Meaning nito, protecting your trading account para makapag-trade ka pa rin sa mga susunod na araw, sa next setup mo. Kasi kapag naubos yung capital mo, wala ka ng chance para bumawi. Kumbaga, maungutang ka na Which is mali rin yun. Magtatrabaho ka na naman para may pantalpak ka. Kaya, ang pinakamalaga talaga, protektahan yung account, yung pinaka-priority natin. So, hindi agad profits yung goal natin. Survival muna. Kasi alam ko maraming beginner dito. Huwag niyo muna isipin yung profit, guys. Mabibuild yan. Madali lang kumita pag alam mo na yung ginagawa mo. Proven tested na yan. So, capital preservation, bakit importante? Keeps you in the game, prevents account wipeout, helps traders survive long term, protect your trading future. Umutang pa sa to, may pasalala. So, tuloy tayo. Kaya, importante, umiwas tayo sa revenge trading, emotional trading, all-in na setup. Yung mga naririnig nyo na all-in max live na to, yeah. Kasi kapag natalo kasi yung ibang traders, gusto agad bumawi, ganun. Ang nangyari, lalo nilang tinataasan yung risk nila sa trade, nagtataas ng margin. Ang kadalasan, mas lalong lumalaki yung losses nila imbis na makabawi, lalong nalulugi ang negosyo. Yung mga profitable trader o kaya yung mga professional trader, alam nila kung kailan natitigil. Minsan, mas okay na mag-post ka muna kaysa piliin mo bumawi emotionally. Okay? So, ito yung example natin, guys. Stop trading after 3 consecutive losses. Unang trade mo, talo. Pangalawang trade mo, talo. Pangatlong trade, talo na naman. Wala, maalat Ganun talaga buhay. Tigil muna.
Hindi yung pagkatalo ng 3 beses, tamang market ka na naman. Nagsusugal ka na naman, ginawa mong bingo plus yung crypto. Maraming ganyan, guys. So, ayun nga. Lagi ko sinasabi, protecting your capital is protecting your future. Wow. English. So, wala naman tanong dito, no? Reserve nyo na lang yan para mamaya. Yan, pagsugal, ang gagaling. So, leverage naman. Ito, marami nagtatanong sa akin nito pag nagsisignal ako. Boss, ano ba yung gagawin namin? Anong leverage ilalagay namin? Sagad ba? O 2020 lang? So, explain muna natin kung ano yung leverage. Leverage is using borrowed money to increase your buying power, allowing you to control a larger position in the market than your actual capital. So, ayun, based dun sa binasa natin, nangyayram tayo ng capital para pampalakas ng buying power, para makapag-open tayo ng bigger position gamit yung smaller capital. So, may nakita ko dito, ano ba laging ginagamit natin na leverage kapag nagsisignal kayo, boss? Sabi ko, hindi naman kasi nagmamatter sa akin yung leverage, guys. Kumbaga, okay lang sa akin kahit max yung leverage ko, basta tama yung position sizing. Paano malalaman kung tama yung position sizing? Dapat, bago ka pumasok ng trade, alam mo na kagad kung magkano yung mapapanalunan, matatalo mo. Kaya nga may SL at TP dun eh. Kumbaga, i-input mo na lang eh. Ikaw na maglalagay nun kung magkano yung margin mo for trade. Kunwari, $100. Yan, yung starting sa exclusive, $100 yan. Nagbigay na ako ng entry. O, lagay mo entry doon sa limit. Tapos, isi-check mo lang doon, may SL at TP doon. Automatic na computation yan, guys. Ilalagay niya lang doon. Kunwari, naglagay na ng SL, ng TP. Kapag dinrag mo doon yung baro, kaya naglagay ka ng $1 o $2 man, example lang. May kita na kagad doon sa stop loss, guys. Automatic yun. May computation na agad din ng talo mo sa trade na yun or magiging panalo mo sa trade na yun. Hindi yung pagka-market mo, tsaka mo lang maglalagay ng stop loss. Next tayo. So, trading psychology. Ito, isa rin sa pinakamalaga para sa akin. So, trading psychology is about emotions, mindset, discipline, habits, and behavior habang nagtitrade tayo. Maraming beginners ako nakita na akala nila kapag meron ka ng magandang strategy, automatic profitable ka na forever. Which is mali. Pero habang tumatagal ka sa trading, ma-realize mo yan na hindi lang pala strategy yung kalaban mo. Minsan, sarili mong emosyon yung pinakamahirap kontrolin. Totoo yan. Kasi kahit gaano kaganda yung setup mo, kung emotional ka naman, possible, gumawa ka ng impulsive decisions. Oh, example, may times na natatakot kayo matalo, kaya maaga kayo lumalabas sa trade, kaya hindi pa tapos yung, o kaya hindi pa invalid yung setup, nag-exit na kayo. Una, hindi kayo komportable sa margin nyo. Pangalawa, takot kayo matalo. Pangatlo, wala kayong tiwala sa setup nyo. Di ba? Minsan naman, sobrang greedy tayo. Kaya hindi kayo nagtitake profit. Kasi gusto nyo, mas lumaki pa yung gains hanggang sa mawala na lahat. Imbis na take profit, naging take picture pa. Aray ko. Paano gumaling mag-margin? Madali yan, bro. Automatic naman yan lahat eh. Ikaw na lang mag-i-input eh. Depende kasi yan eh sa capital mo. Example, 100. Yung risk mo per trade, 1 to 2%. O kailangan sa isang trade, matatalo ka lang $1 or $2. So, may mga times din naman sa excitement or pressure. Pumapasok kayo sa trade. Kahit wala naman talaga sa plano, nakita mo lang, nakalong secret. Minarket mo naman ng long din. Kumbaga, wala kang plano, gusto mo lang humabol, ganun. So, yun yung kahalagaan ng trading psychology, guys. Kaya, importante yun. So, yung trading, hindi lang siya puro technical analysis. Maraming magaling mag-chart dyan, guys. Totoo yan. Pero pag-usapang disiplina, psychology, wala na. Kasi sa market, susubukan yung pasensya mo, yung confidence mo, yung disiplina mo, yung emotional stability mo.
Maraming traders marunong mag-analyze pero hindi pa rin sila kumikita consistently kasi yun nga, may strategy ka nga pero yung emotion mo pa rin lagi nananalo, ganun. Kasi kung matagal ka na talaga nagte-trade, kumbaga alam mo na yung ginagawa mo, maintindihan mo na hindi mo kontrolado yung market. Ano ka, si Trump? Kahit na si Trump eh. Ang kaya lang natin kontrolin guys is yung risk natin, yung emosyon, yung disiplina, yung magiging reaction natin sa market. Yun yung pinagkaiba ng yung nagsusugal sa professional na mag-trade o kaya profitable na trader. Okay? Gets ba guys? Usage nyo, may quiz tayo mamaya. Oh, next tayo. Tuloy-tuloy. So, bakit nga ba mahalaga yung trading psychology, guys? Una, ayan, malagay na. Emotions affect decisions. Discipline beats strategy. Helps avoid impulsive trades. Builds consistency in trading. So, ano nga ba yung mga common emotions sa trading? Una, fear. Pangalawa, greed. Pangatlo, FOMO. Pangapat, paborito ng lahat, revenge trading. And lahat ng emotions na yan, kaya sirain yung consistency ng isang trader kapag hindi nila na-control properly. Okay? So, magsimula tayo sa fear. So, nangyari yung fear kapag natatakot ka, matalo, or mawala yung profit mo. Kaya dito, maraming traders na lumalabas ng trades kahit okay pa naman yung setup, hindi pa naman na-invalidate. Kumbaga, may plano ka naman sa trade eh. Bakit natatakot ka matalo? Kung kalkulado mo naman kung magkano yung matatalo sa'yo, magkano mapapanalunan mo. Imbis na sundin mo yung original na plan mo, inuunahan nyo ng takot. Sino relate dyan? Taas pa. So, next is greed. Ang greed nangyayari kapag gusto natin sobrang laki agad ng profit. Instead na mag-take profit ayon sa chart mo or ayon sa plano mo, gusto pa natin dagdagan. Hanggang sa bumalik na yung market, wala ka ng profit. So, ayun, yun yung sabi ko kanina. Imbis na take profit na, naging take picture pa. Maraming ganyan. Paldo sa My Day, pagtingin ng calendar ng account ng Mexi, puro negative. Aray ko. Ay, may post night na. Hayaan mo yun. Hayaan nyo yun. Tapos, meron din tayong FOMO. Ayan. Ito yung pumapasok tayo sa trade kasi nakita natin, ay si Aldrich nakalong na. Baka mag-pump to. Hindi ako makasama. Kahit hindi mo pa nakita, wala ka pang plano, ganun. Sinabayan mo na, napopomo ka. Natatakot ka maiwan. Kumbaga, kahit naman walang magandang entry, pumasok ka kasi nakita mo, nakalong na to eh. Baka maiwan ako. O kaya, may nakita kang positive, nagtutunugan na yung TV ko. May nakita kang positive na nag-send ng PNL. Ang laki ng gains. 1K ROE. Tapos ang laki pa ng panalang USDT. Nainggit ka, kailangan ganito rin ako. Huwag ganun. Huwag kayong mapapomo guys. Tandaan nyo, hindi nawawalan ng position sa market. Laging magbibigay yan. Titigil lang gumalaw trading view nyo kapag nawalan kayo ng internet, syempre. Parang nagpipitch si Pastor Rufins. Syempre, ganito ako magturo guys eh. Parang trauma-trauma lang tayo dito. Relate ba sa FOMO guys? Marami bang ganyan? Si James. So, ito na. Sa last tayo. Sa revenge trading. Ang pinakadelikado sa lahat. So, yung iba, pag natalo sa isang trade, ibang trader, natalo sa isang trade lang. Gusto agad bumawi. Ang nangyari, ganun nga, pumapasok kayo ng random trades emotionally without proper analysis, guys. Kumbaga, ay, bahala na to. Masyado na mataas, bababa na to. Short ko na lang to.
Eh natalo ka, na-SL ka. Ganun ulit yung ginawa mo. Nag-short ka na naman, na-SL ka na naman. Hanggang sa paulit-ulit yung nangyari, hindi mo napansin. Sunog na pala yung account mo. Hindi ka na makapag-market kasi wala nang balance. Fear of missing her. Fear of missing out yung FOMO, guys. Kaya yung ibang trader, hindi nagpipail kasi kulang yung strategy nila. Oo, maraming marunong mag-analyze ng chart. Pero ang problema, yung iba, hindi nila kayang sundin yung sarili nilang rules kapag emotional na sila. Kumbaga, planado mo na yan eh. Eh, inatake ka ng sakit mo. Naging emotional ka. Sunod-sunod talo eh. Bawi lang ng bawi. Imbis na bawi, palubog. Kaya, yung emotional discipline, ito yung pinaka-importante para sa akin na skill sa trading. So, yung iba, yung mga matatagal na nagtitrade, mga professional trader, alam nila kung paano kumalma kahit talo sila. Hindi sila basta-basta nagpapa-apekto sa emosyon nila. Okay. Sabi nga dito sa baba, oh, control your emotions or the market will control you. Wow. Grabe. Pwede na pang quote sa Facebook. Ano yung cut loss? Parang stop loss. Kung negative ka na. Oh, iba pala daw yun. Ang stop loss, automatic. Nakakagatin yung price na yun. Kapag cut loss naman, kapag wala ka stop loss, tapos namumula ka na, gusto mo na tanggalin, magka-cut loss ka na. Natutong bumitaw pag sobrang natalo. Ayan. Tama. Goods ba tayo dito, guys, sa trading psychology? Okay, next tayo para tuloy-tuloy. So, next, drawdown management. So, managing losses properly to avoid damaging your account and emotions. So, key points, reduce position size, avoid emotional trading, pause when stressed or tilted, focus on recovery, not revenge. So, drawdown management, ito yung paano mo hina-handle yung losing streak or negative ng account mo. Kasi sa trading, normal lang magkaroon ng losses, guys. Even sobrang galing na trader, nakaka-experience din yung drawdown, natatalo pa rin yan. Walang trader na panalo lagi. Kahit yung pinakamagaling na trader sa buong mundo, may losing streak din yan. Ang importante lang is hindi kung gaano ka kadalas matalo. Ang importante kung paano ka nagre-react during sa losing periods mo. Ano ginagawa mo pag natatalo ka? Tulog, journal, bakit ako natalo? Palo, ayan, labas-labas, kape-kape. Secret pa di natatalo. Bigyan mo si master ng trader ng hindi natatalo, papakapon yan. Oo, may nadala kayo trader sa akin na di natatalo. Itigil ako mag-trade. Ako, laging panalo. Babae lang daw yan. Yung laging panalo. Sa maraming beginners, kapag sunod-sunod talo, mas lalo nilang tinataasan yung risk nila para mabilis mabawi. Niisip nila, kailangan ko mabawi agad yung talo ko. Kailangan ko mabawi yung losses ko. Kapag emotional yung trader, during drawdowns, possible gumawa yan ng impulsive trades, revenge trading, random entries. Kumbaga, tirang bahala na. Tilted ka na eh, di mo na alam gagawin mo eh. Nakita mo, laki na ng negative mo eh. Bahala na to, win or lose na to. Kumbaga, nag-all in ka na sa banker niyan eh. Order guys, order muna kayo. Kasi doon nagsisimula, ma-wipe out yung account. Yung iba, yung mga matatagal na trader, kapag losing streak sila, minsan nagbabawas ng risk, minsan smaller position muna, minsan nagpapahinga muna sa market,
touch some grass, sabi nga nila. Labas-labas muna. Vape-vape ka muna. Inom ka muna. Para mapahinga ka naman sa market. Kasi naiintindihan nila na kapag emotional o mentally stress ka, mas mataas yung chance na gumawa ka ng bad decisions. Relate? Tama ba yun, guys? Totoo ba yun? Kapag emotional ka daw, mas mataas yung chance na gumawa ka ng kung ano-ano. Ilang beses na ako. Ayan. Kaya, kung may trading body ka, nakita mo, send pa rin sa'yo ng send ng chart, pasok tayo dito. Kahit puro talo na, tama na yan, boy. Kalma na muna. Bawi na lang tayo bukas. Eh, kung wala kang taga-awat, edi chat ka na naman sa P2P. Boss, bakasyon po. So, yung drawdown management, hindi lang siya para makarecover ng mabilis. Ito yung para makarecover ka ng safe at consistent. Pag solo trader ka, kawawa ka talaga. Huwag kang mag-alala, nandito kami. At ang experience sa Lupin, syempre, lahat ng tinuturo ko sa inyo based on experience na kumbaga napagdaanan ko na. Dadaanan nyo rin yan pag di nyo alam, syempre. Kaya sinabi ko na para maiwasan nyo, mabawasan nyo, ganun. Okay? Next tayo. Gets nyo ba to yung sa drawdown management? Single ka po. Gets. Pag-championin tayo niyan. Okay, next. Trading plan. Eto na, ang pinakamahalaga. Paborito ko to eh. Wala si Pastor Lupin, no? So, trading plan, explain natin. A structured set of rules that guides you entries, exits, and risk management. So, every trade should have entry point, stop loss, take profit, reason for trade. So, bakit nagmamatter yan? Para maiwasan yung random trades, mabibuild yung consistency mo, mababawasan yung emotional decision, at may improve din yung disiplina. Okay? So, ang trading plan parang blueprint lang siya ng bawat decision mo sa market. Parang engineer pag gumagawa ng bahay. Laging may blueprint yan, guys. Hindi yan gagawa agad ng bahay. Lagi yan may plano. Pinagpaplanuhan mo muna bago mo gawin. Hindi tayo basta-basta pumapasok lang kasi feeling ko tataas na eh. Pakiramdam ko bababa na eh. Yung nakita ko kasi sa Facebook, pakiramdaman lang daw eh. Pakiramdam ko bababa na to, masyado na mataas to ah. Short ko nga. Nagpump. Aray ko. So, bago tayo pumasok ng trade, alam nyo dapat kung saan papasok, saan maglalagay stop loss, saan magta-take profit, kung gaano kalaki yung risk, at kung bakit mo gusto pasukan yung setup na yon. Kasi kapag wala kang trading plan, parang nagsusugal. Emotion lang yung nagko-control sa'yo. Kumbaga, bahala na, pasok na lang ako dito. Win or lose na to. Cash in na lang ako ulit. Lesson lang to eh. Sabi nila kapag maraming lesson, marami daw natutunan. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, kapag yung emosyon yung nagko-control ng decision mo, mas mataas yung chance ng impulsive na trading. Itong trading plan natin, guys, makakatulong to para maging disiplinado, maging consistent, ganun. Kasi instead na ulaan mo yung next move habang nasa trade ka, meron ka ng prepared na rules na susundin. Alam mo na gagawin mo. O kapag nag-play to, ano gagawin ko? Play safe ba muna ako? Hayaan ko lang ba? Adjust na ba ako ng SL sa profit? Ganun yung lagi kong ina-update sa inyo, guys. Kumbaga, lagi ko kayo ina-update. Sheesh, ang sweet pala ni Lupin. Lagi nag-update. So, every move is planned. Yan, sabi nga dito. Lahat ng galaw, planado. Lahat ng risk, kalkulado. Planado, kalkulado, wordplay.
Sa tatandaan nyo lang guys, consistency comes from following a repeatable process. Dati nakalagay ito sa chart ko guys eh. Plan your trade, trade your plan. Ayan. Number 1 nakasabihan ko yan dati. Kumbaga, sunod ka lang sa plano. O may chart ka. O ganito plano. Sundin lang ng sundin. Plan your trade, trade your plan. Grabe. Quote of the day again. Hindi pinalitan kasi. Dapat trade with plan your trade, trade your plan tong sa baba eh. Ayan, sinulat na lang ni Nix. Naintindihan naman yung sa trading plan. So, next tayo guys. Yun na lahat. Final takeaway na tayo guys. So, the biggest lesson natin today, protect your capital first. Yan. Risk only 1 to 2% per trade. Always use stop loss. Follow your trading plan. And control emotions. Ang daming quotes. Siyempre, para may pang kayo, palitan nyo na yung bio niya sa Facebook. Coach Lupin. Grabe, wordplay na naman. Coach Lupin. Kasi sa trading guys, survival is everything. Back si Sir Lupin. Naalala ko na naman to, yung isang member dito, yung bio niya, back si Sir Lupin. Di natin kailangan yumaman overnight. Di rin natin maiwasan yung talo kada trade. Ang nagmamatter lang dito ngayon is yung consistency, discipline, patience, emotional control, at higit sa lahat yung proper risk management. Kasi isang bad emotional trade mo lang guys, kaya sunugin yung isang buwan mo na pinaghirapan sa isang araw lang. Legit yan. Maraming traders, mabilis kumita sa simula, pero mabilis din nawawala. Kasi walang disiplina, walang proper risk management. Yung mga matatagal na, yung mga professional trader na talaga, nagpo-focus sila sa pagprotekta ng kapital, pagkontrol ng emosyon, pagsunod sa plano, staying disciplined, and staying consistent. Okay? Kasi ang successful na trader, hindi siya nabibuild ng isang gabi lang. Dahan-dahan yan guys, may progress yan. Hindi yan instant, ano yan? Noodles. Grabe, paldo sa mga naka-short. Congrats! Mas importante yung consistency kaysa sa mabilisang profits guys. Lagi nyo tatandaan yan. Kahit maliit man yan or malaki, basta consistent ka. Ang maliit kapag madami, malaki yun. So, ang goal lang natin, hindi yumaman ng overnight lang o yumaman na mabilis. Ang goal natin ay maging profitable at consistent sa katagalan. Okay? Pilala bago pag-profit na. Magtitake kita ako. Hindi, sa question and answer muna. So, yun lang guys. Yung mga tanong nyo kanina, pwede na kayo magtanong. Hopefully, may natutunan kayo dun sa risk management natin. Marami pa po ba kayo tuturo, sir? Siyempre. Paano pa gagawin pag na-liquidate yung account? Ano gusto mong sagot? Seryoso o hindi? Siyempre, pahinga muna. Pero kung may extra ka, cash in agad. Alamin mo ba't ka na-liquidate. Pag alam mo na kung ba't ka na-liquidate, ulitin mo pa ba yun? The next time, alam mo na gagawin mo para hindi ka ma-liquidate. Kaya mahalaga yung journal, guys. Sa plano rin, ganun. Ilang leverage ang gagamitin pag ang SL, halimbawa ay 12%. Depende nga bro, kung magkano risk mo per trade. 12% yung risk mo, ang laki niyan. Kung $1, 1 to 2%, $12 yung ganyan. Kahit mag-max live ka. Laki niyan bro. Boss, may video po
tutorial sa pag-trade. Anong tutorial ba gusto mo, bro? Ano po advisable sa new trader na leverage? Pwede naman kayo magsimula sa bababa kung hindi nyo pa na-gets kung paano nag-work. Reverse position is the key. Kung may $100 capital ako, boss, ilan ang ilalagay ko sa isang trade? Kung $1 to $2 lang risk ko. Depende yan, bro eh. Kasi may computation na yan sa ilalim eh. Automatic na yan eh. Kumbaga, example, may may entry SLTP ka na. Mahirap kasi yung freestyle eh. Yung hindi mo alam kung saan yung SL tsaka TP mo. Hindi mo makikita kung magkano yung matatalo mo sa isang trade. Kasi pag sa Mexi, kapag chinek mo yung TP at SL, tapos nilagay mo yung SL mo, yung price mo doon na, pag naglagay ka ng $1 or $2, may kita mo na kung magkano yung matatalo mo sa trade na yun. Paturo paano maglagay ng support and resistance. Then, yung paano malaman if long or short. Then, ano yung confirmation na kailan. Next time bro, gagawa na lang kita ng separate na video. Ako din boss. Pagkarap ko na chart, di ko na alam gagawin. Pwede mo paturo. Pwede yun guys. Good set of example ng tamang pag-execute ng position like pag maglalagay ng tamang lever risk. Example, kunwari may signal na ganun ba? Pwede ko rin gawa ng video yan. Lahat ng tanong nyo na kailangan ng video, sinasulat ko para may gagawin ako sa susunod na araw. Sige, gagawa ko. Sa cellphone ba o sa PC? Vlogger ka po ba, sir? Hindi po. Sige, sa PC. Dalawa na lang para PC or CP. CP. Alarm po na trade. Nasa gilid lang yun bro. Long press mo, tapos may plus dun sa gilid sa may malapit sa price. Saan mo papanood? I-upload namin yun guys. Isasabay ko na yung week 1 tsaka tong week 2. Paano mag-cash in din, paano mag-buy ng sol at paano bumili ng coin. YouTube mo na lang yan bro. Mas madali mo maintindihan. Kasi P2P lang yan eh. Huwag ka lang maniniwala kapag may nag-chat sa'yo na bibigyan ka daw ng voucher. Ano yan? TikTok shop? Bibigyan ng voucher pag bumili ka ng USDT. May discount. May ganyan eh. Ingat kayo dyan guys ha. May mga nag-PPM. Sinasabi, bibigyan daw ng discount kapag bumili ka ng $500. Ang lupit eh. May nadali kasi dito eh. So, giveaway na ba tayo? May scam ba sa P2P? Walang scam dyan. Walang scam dyan guys. Lahat yan verified merchant. Ano ibig sabihin ng leverage? Utang sa broker? Parang, ganun. Utang sa exchange, pampataas ng buying power. Walang scam, mas dapat pa sa ex mo. Wala pa ako na-encounter na scam dyan. Sir, na-strat po, SMC Phantom. Smart money concept na may halang phantom trading. Boss, anong amount? Pera, good mag-start. Pinaka-advise ko yan, kahit mga $50 or $100. Kapag nasa exclusive, ituturo ko yung strat ko guys. From zero to hero. Ayan, si Poy, saksi yan. Parang 2 buwan na kami yan. Nagkukulitan. 2 buwan na wala pa din. Hindi niya pa nakuha yung tempo. Yung sa risk reward, di ba? Explain mo kanina, boss. 1:2. Example, $1 sa risk. $2 naman sa reward. Yung signal mo, boss. Example, risk to reward. 2.90 per RR. Kabuuan na yon. Hindi ko pa sinasama kasi yung percent. Hindi nyo pa alam kung paano nag-work eh. Pero ngayon, ilalagay ko na yung percentage ng SL at percentage ng TP para hindi kayo maguluhan. Hindi naman siya totally utang. Pampalaki lang siya ng buying power mo, yung leverage na yon. Kung hindi sapat naman yung margin mo, hindi ka makakapag-bid. Hindi naman yan parang loan eh. Nagpo-forex ka po ba, boss? Yes, boss. Mema funded lang. Lods, ano yung common coins na nilalapag mo? I mean, yung madaling mabasa para hindi mahirap mag-entry. Pag nagda-drop naman ako ng coin, bro, kompleto na yon. I-input mo na lang. Paano 30 days? Kapag bago account, same ba yung ginamit mo? Same email or mobile? Kailan kapin natin? Pag uwi ko ulit Bulacan, bro. Excited na sa quiz. Tapos sabay ang quiz natin dyan. Gets na yung quiz, guys. Pakape naman. Okay, quiz na kayo.
Boss, forever na ba tong community or magsasawa na rin? Forever to. Basta nandito lang kayo palagi nakasuporta. Kapag sama-sama tayo dito. Pag wala kayo, syempre, sino kausap ko dito? Si Crit? Si Aldrich? Sama-sama tayo dito, guys. Short at long, boss. Pang beginner po ba yan? Ang short, ibig sabihin yan, kapag sinabi nila market short or limit short, ibig sabihin yan, ina-expect niya na bababa yung price. Kapag long naman, buy long or limit long, ina-expect mo na tataas yung price. Gawa ka na lang ibang email, bro. Turuan mo kayo mag-save ng meme coin. Nako po. Pasa ko dyan. Advice ni Boys Lupin, pag nagsisimula pa lang ang pag-aral mo na yung mga coins and tokens sa matagal na sa market kasi marami na details. Correct. Gusto yung instant track. Tinanggal na nga nila eh. Tinanggal nila sa Play Store. Apple. Salamat, Lupin, kasi galing mo na si Coach Miranda. Oh, press 1 daw oh. Oh, puwis na tayo guys. Si Kyla na bahala sa inyo.